Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pansit bihon gisado. Simulan na natin, ilagay natin yung mantika. Medyo marami-rami po yung mantika na nilagay ko dyan. Yan, hinaan lang natin kasi sobrang lakas pala ng apoy natin. So, nilagay ko na po yung sibuyas. Kapag nagigisa ako ay nauuna po ang sibuyas. Kasi nasusunog ka agad pagka inuna ko yung bawang. So, kahit naman alin dyan, pwede mong unahin. Depende na rin sa'yo kasi may kanya-kanya naman tayong pamamaraan ng pagluluto. Ayan, kapag kaganyan na yung itsura niya, ilagay na natin yung chicken. Konti lang po yung chicken na isasahog natin dito sa lulutuin natin kasi isang balot lang din naman pong pansit. So, medyo damihan na lang natin dito yung gulay. So, lagay naman natin yung toyo. Pagka ganyan na, nasa tingin natin luto na yung chicken, ay lagay natin yung atay. So, minsan po pag nagluluto ako ng pansit, nilalagyan ko ng atay. Pero bihira lang naman. Atay po yon ng manok. Yun, sinunod na rin natin yung Baguio beans. Yan, halu-haluin lang ng konti at isusunod ko na rin po yung carrots. So, sa paghiwa po ng mga gulay, depende na sa atin kung anong gusto nating hiwa ng gulay. Ayan, lulutuin lang natin yan. Mga ilang minuto lang din. Pagkatapos ay sunod na natin yung repolyo. So itong repolyo po ay sobrang mabilis lang tong maluto. Grabe po talaga yung ingredients ng pansit natin. Sa isang balot na pansit ay sobrang daming gulay po talaga ng ilalagay natin. So ayos lang din yan. Mas masarap may maraming gulay. So konting luto-luto na lang po yan ay tapos na rin naman yan. Ilang minuto lang. So may natira pa. Sa tingin ko ay kasya pa kaya itinodo na natin. So grabe, isang kaserolang gulay. So ito namang gulay na to di rin naman masisira. Kung ayaw nating ilagay lahat, pwede pa rin naman tong gawing pang-ulam. Kapag nagluluto po talaga ako ng pansit, talagang dinadamihan ko yung gulay. Lalo ngayon, di naman ganun kamahalan yung mga gulay na pangpansit. So ngayon, yung more than 1/2 nitong gulay ay tatanggalin ko kasi mamaya na natin yan ilalagay pagkatapos maluto ng ating pansit. So hindi rin naman natin siya uubusing tanggalin. Magtitira tayo dyan. Ayan. Ayan yung gulay na isasabay natin sa pagluto natin. Mukhang marami pa kaya binawasan natin. So ngayon naglagay ako ng tubig. Pakuluin lang natin yan. Naglagay din ako ng additional toyo. Pwede ka rin po ditong maglagay ng oyster sauce. So ito pong pansit natin ay binabad ko na yan. Kaya luto na yan. Pero kapag di natin kaagad mauubos yung lulutuin nating pansit ay wag natin siyang babasain para medyo long lasting ang pansit. So meron po akong sikreto dyan para hindi kaagad napapanis yung pansit. Naglalagay po ako ng konting suka. So mga 3 tablespoon ng suka para hindi kaagad siya mapanis. So ito naman di naman to ganun karami para mapanis. 1/2 kilo ata yan yung isang balot ng pansit na Q. Isang pack. So ayan, malapit na kaagad kasi malambot naman na yung pansit na yan kasi naibabad na po natin. So sa tingin ko, masarap na masarap talaga tong ating pansit na to. Naglagay nga pala ako dyan ng Knorr cubes. Di ko ata na videohan yung paglagay ko ng Knorr cubes. Hindi na rin po ako dyan naglagay ng asin. Kasi sakto na lang din yan. Paminta lang, ayos na. Yan,
Ituyo-tuyo ko lang kasi meron pang sabaw-sabaw. Ayan. Napakasarap ng pansit natin. Alam nyo bang, paborito ko din talaga yung mga ganitong pansit, spaghetti, at hindi lang ako may favorite niyan. Mga friends ko, paborito din nila yung pansit. Kahit nga hindi masarap masyado yung pagkakaluto, parang masarap na sa kanila. Kasi favorite nga talaga nila. So ngayon po ay okay na to. At isinalin ko na siya dito sa bowl. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much.